Pero bago tayo magpatuloy ay paki-like ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Umiiyak ako habang nakatingin kay Alfred. Maya-maya lang umayos siya ng kanyang pagkakaupo. Tumitig siya sa akin. "Bakit ka umiiyak?" Rumihistro ang pag-alala sa kanyang mga mata. Malumanay din ang kanyang boses na para bang takot siya na masaktan niya ako. Hindi lang niya alam na kanina pa talaga ako sinasaksak ng kanyang mga salita. Hindi niya alam na sa bawat kataga na binibigkas niya kanina ay parang isang matulis na itinataga sa akin, particular na sa tapat ng puso ko. "I'm sorry, Alfred. I'm sorry if I'm just a burden in your life. Pasensya ka na kung ipinipilit ko ang sarili ko sa'yo." Sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha ko. Hindi ko kayang nakita siya na ganito. Nasasaktan at nahihirapan dahil sa akin. "Pinapalaya na kita." Lumatay ang kalituhan sa kanyang mga mata. Hindi ko maintindihan ang naging reaksyon niya. Taninikuran ko siya at tumakbang ako papasok sa dining. Nauuhaw ako. Kumuha ako ng bottled water at mabilis ko itong ininom. "Maureen, baby, what are you talking about?" Narinig kong sambit naman ni Alfred. Napalingon naman ako sa kanya. Nakatayo siya sa bungad ng kusina. Nakapagtataka at hindi na yata siya lasing. "Let's stop this bullshit. Whatever we have now, tinatapos ko na. I don't want to be burdened with you, Alfred." "Burden?" Kunot noon niya. Muli itong napamura. Nasapon niya ang ulo. "It's not my intention to say that to you. I thought I was talking only in my mind." "Sa isip mo? So dapat pala sa isip mo lang yun?" Mariin akong tumitig sa kanya. "Mismong sa pagmumukha ko sinabi mo yun, Alfred." Nararamdaman ko ang pamamasa ng aking mga mata. At ayaw ko nang pahirapan ka. Ayaw ko na rin pahirapan ang sarili ko. Itigil na natin ito bago pa tuluyang malugmok ang sarili ko sa estado nating dalawa na wala namang patutunguhan. Itigil na natin hanggat kaya ko pang bumangon. Humakbang ako para lumabas ng dining. Lalampasan ko na sana siya. Pero mabilis niyang nahawakan ng isa kong kamay. "You don't understand, Maureen. Please, baby. That's not what I mean. You must understand me. Yes, I don't understand. I just can't understand why. Why that I love you so much. Kahit isa kang gago. At pwede ba? Tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng baby." Matigas kong sambit pero hindi ko napigilan ang pagtulo ng mga luha ko. Saka ako napalanghap ng hangin at nakipagtitigan sa kanya. "Please, umalis ka na. Mukhang hindi ka naman lasing. And don't forget to lock the door. Kung nakaalis ka na." Itinampal ko ang kanyang kamay na nakahawak sa akin. Binitawan din naman niya ako. Para siyang nasaktan sa aking sinabi pero binaliwala ko ang damdamin na lumalatay sa kanyang mga mata. Dahil baka dinadaya lang ako ng aking paningin. Humakbang ako at dumiretso na sa aking kwarto. I just want to take a rest. Gusto ko munang ipahinga ang aking puso't isipan. Alam kong bukas mapapagod na naman ang mga ito. Dahil puro na lang si Alfred ang laman ng mga ito. Gusto ko pa pero ayaw ko nang maging pasanin sa kanya. Ganun ba talaga ako kahirap mahalin at naging problema na ako sa kanya? Mahirap at masakit. Letting go of someone you love is the hardest things to do. Narinig ko na tumunog ang aking cellphone. Kinuha ko ito at agad na sinagot. Ng pangalan ng aking pinsan na lalaki ang rumihistro sa screen.
Hi. Nag-uusap kami ng aking pinsan tungkol sa gaganaping reunion naming magpipinsan. Masaya kami nag-uusap na dalawa at likas kaming sweet sa isa't isa. Kaya hindi talaga mapigilan na mahaluan ng asaran ang usapan namin. Nakangiti akong ibinaba ang aking cellphone nang natapos ang pag-uusap namin ng aking pinsan. Who is that? Napapitlag naman ako. Saka ako napalingon sa may pintuan at nakita ko nga si Alfred nakasandal sa habla ng pinto. Madilim ang kanyang anyo at napakatalim ng kanyang titig sa akin. Nandito ka pa rin? Ang namutawi naman sa bibig ko. Yes. Sino yung kausap mo? Tanong naman ito. Pinsan ko. Napailing siya at mapaklang tumawa. Napakasimple ng tanong ko pero nagsisinungaling ka pa rin. Who is that, Maureen? Do you like lying to me? Nagsalubong ang aking kilay sa kanyang sinabi. Ano bang pinagsasabi mo ha, Alfred? Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit nandito pa siya? Hindi ba siya masaya na pinalalaya ko na siya? Come on, Maureen. Alam kong wala kang pinsan na nagngangalang Save. I heard someone will gather the name of your cousin. Yung mga lalaki mong pinsan. Para malaman ko kung ano lalaking pangalan lamang ang sasambitin mo na hindi kasali sa ipapaambush ko. Napaawang naman ang aking labi sa aking narinig mula sa kanya. Ilang segundo akong nanatili sa ganito hanggang sa naramdaman ko na parang maiihi ako. Ewan ko sa iyo, Alfred. Ani ko saka ako humakbang papalapit sa restroom at pumasok ako dito. Maureen, wag mo akong talikuran pag kinakausap pa kita. Narinig ko na sambit niya. Nasa loob na ako ng cubicle ng restroom at kasalukuyan na. At ngayon pinagtataguan mo na ako. Akala mo ba talaga? Natutuwa ako na marinig na may kausap kang ibang lalaki sa cellphone at mukhang sweet na sweet kayong dalawa. Gusto kong patayin ang lalaking yan. Napakaswerte niya dahil hindi ko siya kilala. Ngayon sabihin mo sa akin, sinong Save na yon? Ha, Maureen? Huwag mong hintayin na paimbestigahan ko lahat ng Save dito sa mundo. You are my Maureen. Akin ka. Akin ka, okay? At kung tumigil ka na nga, Alfred, hindi ko mapigilang bulyaw sa kanya. Puno ng iritasyon at nadarama ko dahil sa mali niyang paratang at pag-angkin na naman niya sa akin. Kapag nagsasalita ka, habang umiihi ako, yung ulo mo ang ifa-flash ko dito sa bowl. Buwisit ka talaga. Malakas na singhal ko sa kanya. Nakahinga ako ng maluwag nang tumigil naman siya sa pagsasalita. Inis na ako sa kanya. Hindi ko talaga siya maintindihan. Bakit ba siya umaasta ng ganito? Diba, isa akong pasanin sa kanyang buhay. Diba, isa akong problema sa kanya. Pero bakit ngayon para na naman siyang bata na inagawan ng candy? Kung makaangkin siya sa akin, parang lupa na walang titulo. Lumabas na ako mula sa cubicle at natigilan ako nang makitang nakahilig si Alfred sa lababo. Nakapamulsa siya at matiim ang titig niya sa akin. Ano? Paase kong tanong sa kanya. Hindi makapaniwalang napatitig siya sa akin. Wow naman. Sarkastiko niyang sambit. Ikaw na nga nagsisinungaling sa ating dalawa. Ikaw pa ang may ganang magalit sa akin? Napatawa siya pero parang nang uuyam. That's the epic, ha, Maureen? Pinukol ko siya na masamang tingin. Saka malakas ko siyang itinulak paalis sa pagkakahilig niya sa lababo. Tumabi ka nga riyan, nakaharang ka. Pagkatapos ko maghugas ng kamay, humakbang ako para tuluyan ng lumabas ng restroom. Sumunod naman siya sa akin saka nakapamewang akong humarap sa kanya. May sakit talaga sa pag-iisip si Alfred. Baka may alter ito. Ano ba talagang problema mo, Alfred? Umanda na naman niyang kaparaningan mo. Nagtatagis ang kanyang mga bagang at nagtatanong ka pa. Pagkatapos mong huwag pakinggan ang gusto kong ipaliwanag sa'yo, maririnig pa kitang masaya nakikipag-usap sa kung sinong lalaki. Tapos ikaw pa ang may ganang magalit sa ating dalawa. Hindi ako makapaniwala na ganito ka talaga, Maureen. Nanliit ang aking mga mata na nakatingin sa kanya. Hindi ko talaga siya maintindihan. Bakit ba siya nagkakaganito? Lumanghap ako ng hangin para kalmahin ang aking sarili. Nilakasan ko masyado ang aking sarili kanina para masabi ko lang sa kanya ang gusto kong sabihin. Akala ba talaga niya madali para sa akin ang mga salitang binatawan ko kanina?
Tapos nandito siya at ginugulo pa rin ako. Ang gusto kong malaman ay kung bakit nagkakaganito ka, Alfred. Di ba dapat nagsasaya ka na ngayon? Dahil pinapalaya na kita. Hindi na kita pipilitin na mahalin ako. Hindi ko na ipipilit ang sarili ko sa'yo. So ano ngayon ang pinaglalaban mo? At kung maangkin mo ako, akala mo'y pag-aari mo ako. At kung makaangkin ka, akala mo may tayo. Uwi ka ako sa kanya. Hindi mo naiintindihan, Maureen. Pagalit na wika naman niya. Din ipaintindi mo sa akin, Alfred. Singhal ko naman sa kanya. Sabihin mo sa akin at nang maintindihan kita. Ano ba talaga? I don't want to lose you, Maureen. Diretso niyang sabi na nagpaurong naman sa dila ko. Tila tumigil sa pag-ikot ang mundo ko sa aking narinig. I already planned my life. Dapat nakapokus ako sa kung ano ang tama. At dapat kong gawin. Pero nagbago lahat. Nawala ako sa focus. At nagbago ang lahat. Hindi ko alam ang gagawin ko, Maureen. Nakatitig lang ako sa kanya. Lumate sa kanya mga mata ang frustration. Hindi ikaw ang pinoproblema ko, kundi ang sitwasyon ko ngayon. Pero ayaw kong mawala ka sa akin. Dahil ngayon lang ako naging masaya. So please, baby, stay with me. Trust me. Aayusin ko lang lahat. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. At aayusin ko ang lahat, Maureen. Huwag mo muna akong iwan, please. Nagsusumamo ang kanyang mga titig. Batiim akong tumitig sa kanya. Masarap pakinggan ang kanyang mga sinasabi. Pero, okay. But answer me first, Alfred. Kumunot naman ang noo nito. Ano? Isa ito sa gumugulo sa akin. Dahil sa inaasta mo. Palagi itong laman ng puso ko, ng isipan ko. Ayoko mag-assume. Ayoko na mag-isip ng kung ano-ano. Kung may ginagawa ka na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Ayoko nang palaisipan ang dahilan kung bakit napaka-possessive mo sa akin. At kung bakit parang nagsiselos ka kung may mga lalaking lumalapit sa akin. Huminto ako at tumugot ng lakas ng loob. Mahal mo ba ako, Alfred? Huwag muna natin pag-usapan yan sa ngayon. Pabalik-balik sa aking isip ang naging kasagutan ni Alfred sa tanong ko sa kanya kung mahal niya ba ako. Pagkatapos niya itong sabihin, humiga siya sa kama ko at mabilis na nakatulog. Gusto ko na sanang maliwanagan sa estado naming dalawa. Kaya kahit nakakahiya ay naglakas loob ako na tanungin siya. Pero walang kwenta naman ang isinagot niya sa akin. Naiinis ako. Gusto kong sumigaw dahil sa frustration na aking nadarama. Shit ka, Alfred. Naiinis kong sambit habang nakatitig kay Alfred na ngayon ay tulog na tulog pa rin. Dahil sa walang kwentang sagot niya sa akin kagabi, kaya hindi tuloy ako nakatulog na maayos. Kaya hindi ko titingnan ang aking sarili sa salamin. Alam kong malaki ang eyebags ko ngayon. Bumangon ako saka ako lumabas ng kwarto. Pagkatapos kong kapalan ang aking mukha, ganun lang ang isasagot niya sa akin. Sana sinabi na lang niya na hindi niya ako mahal. Para alam ko ang estado ko sa buhay niya. Pwede ko namang siyang turuan na mahalin ako. Marami pang pagkakataon. Kaya ko naman siguro ang sakit kung naging totoo lang siya sa akin. Habang papunta ako sa kusina dahil sa inis na aking nadarama, kaya bigla ako nagutom. Napatingin ako sa wall clock. 4:00 pa lang ng umaga. Pambihira. Hindi na nga ako nakatulog na maaga kagabi. Ang aga ko pang nagising. Napatingin ako sa cupboard. Parang nanubig ang aking mga bagang. Nang mapatingin ako sa Nutella. At bakit naman hindi ba? Paborito ko ito. Mabilis ko itong inilabas mula sa cupboard. Saka ko binuksan ang ref at kinuha ang sliced bread sa loob. Nang nakuha ko na, mabilis akong nagpunta sa mesa at nilagyan ng Nutella ang sliced bread at kinain iyon. Ang sarap talaga ng paborito ko. Para akong dinadala sa langit dahil sa masarap nitong lasa. Kain lang ako ng kain. Ibinuntun ko sa kinakain ko ang inis ko kay Alfred. Bigla ako napapitlag nang maramdaman ang pagdampi ng kung ano sa aking leeg.
Alfred, sambit ko naman sa pangalan ng lalaki nang ipinulupot niya ang kanyang braso sa aking baywang. Hindi ko kasi siya napansin dahil nakatalikod ako sa bunga ng kusina. Mabilis akong kumawala sa kanya, saka ko siya hinarap at pinukol na masamang tingin. Huwag kang lumapit sa akin. Asik ko naman sa kanya. Pero hindi siya sa akin nakinig. Mabilis nang niyakap ang aking baywang. Inilapit niya ang kanyang bibig sa aking tainga at nangaakit na siya na bumulong. I want you, baby. Buwisit na katawan ito at agad nagpaakit sa kanya. Naramdaman ko kasi agad ang kakaibang sensasyon na siya lang ang may kakayahan na buhayin sa akin. Pero marahas akong umiling. I hate you, Alfred. Hindi ko mapigilang sambit. Saka ko siya itinulak, pero para lang akong nagtulak sa isang pader. Galit ako sa iyo, Alfred. Simple lang naman ang tanong ko. Bakit ayaw mong sagutin? Pwede mo na sabihin na hindi mo pa ako mahal. Tanggap ko naman yun. Isa mang katangahan at kabaliwan. Pero mananatili pa rin ako sa tabi mo hanggat kailangan mo ako. Pero sana, tinapat mo na lang ako. Binalikwas niya ang isang braso mula sa akin. Saka hinawakan niya ang mukha ko. Mahalaga ka sa akin, Maureen. Sobrang mahalaga. Hindi ko man masagot ang tanong mo. Always remember that I will find all the possible ways just to have you. Maybe, Maureen. Even the impossible. Whatever happened, always remember that I won't give up of our forever. Ang gusto ko ay lagi kang magtitiwala sa akin. Confusion, yun ang lumukob sa buong puso ko. Pero mas pinili ko ang manahimik, kahit nababalot na ngayon ang katanungan ng aking isipan. Hinaplos niya ang aking pisngi, sa kaniya inangkin ang aking labi. Bumaba ang kanyang halik sa aking lieg, habang umiikot siya papunta sa aking likuran. Mariin niya akong hinahalikan. Gusto ko siyang itulak, pero tulad ng laging nangyayari, nagpapadala na naman ako sa masarap na sensasyon na bumabalot sa aking katawan. Nawala na lang bigla ang galit na nadarama ko sa kanya dahil nadadala na ako sa ginagawa niyang paghalik sa aking leeg. Agad na nag-iinit ang aking katawan. Napakagat ako sa aking labi para mapigilan ang mapaungol nang patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Nakaupo na ako ngayon sa mesa habang nakaharap sa kanya. Ayaw ko na masaktan pero hindi naman yun maiiwasan. Hanggat mahal ko pa siya, ay masasaktan at masasaktan ako. Hindi naman puro saya ang dulot ng pagmamahal ko sa kanya. Nandun din ang pait at sakit, pero ginusto ko ito. Ginusto kong paulit-ulit na masaktan dahil mahal ko siya. Mahal na mahal. Hinaplos naman niya ang mukha ko. Mahalaga ka sa akin, Maureen. Lagi mo yang tatandaan. Aniya saka hinalikan ang aking noo. Gusto kong marinig na mahal niya ako. Pero bakit ayaw niyang sabihin yon? Dahil ba hindi siya sigurado sa kanyang damdamin para sa akin? I don't want to say I love you. Because I don't want to lose you. Kung alam lang ni Maureen ang nasa isip ni Alfred ngayon. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa naging buwan at naging taon. At 2 taon na pala namin ginagawa ni Alfred ang isang bagay na hindi man maintindihan na nakakarami kung bakit pinapayagan ko. Pero may magagawa pa ba ako kung hindi ko na mapigilan ang puso ko? Masaya kami ni Alfred na parang totoong nagmamahalan kaming dalawa. Well, on my side, mahal ko siya. Minsan napaisip na rin ako na baka mahal na rin niya ako. Base na rin sa mga ikinikilos niya. Hiniling ko na sana walang hangganan ang kasiyahan namin ngayon ni Alfred. Pero mapipigilan ko ba ang kapalaran kung may ibang plano ito?